Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Magandang hapon Marinduque, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon sa ating mga kabarangay. Yan, at muli po, narito po tayo sa isa naman panibagong edisyon ng ating palatuntunan. Ito po ang programa na kung saan ay ating itinatanghal ang mahalaga mga issue, mahalaga mga programa at kung may mga dapat po na tayo po itutukan na mga usapin sa barangay, dito po ay ating po natalakayin at ito po ang programang Aksyon Barangay. At ako po ang inyo po mga kasama, ang inyo pong kabarangay, si Ka Adrian Rosales. Ayan, at muli po, ako po ay nagpabot ng pagbati ng isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga kababayang Marinduqueño, sa lahat ng ating mga kabarangay, sa mahigit 200 barangay na sasakupan ng ating lalawigan ng Marinduque, maging sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3 na panood din po tayo sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at Mugpog via Lucky 7 Channel 3 at sa lahat din po ng ating mga kababayan na nasa labas ng ating pong lalawigan, maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Minsan naman po ay samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras na pagkatanghal ng ating palatuntunan na Aksyon Barangay. At sa lahat po ng ating mga kababayan, nag-aaya po kami na inyo po kaming samahan para po mas maintindihan natin kung ano po ba ang nangyayari sa ating mga kanayunan, sa ating mga barangay na minsan hindi po natin bibigyan po ng pansin. Pero alam niyo po napakahalaga na ating po malaman kung ano po yung mga kaganapan sa ating mga barangay, lalo't ang ating mga barangay ang siyang direktamente na nakikipag-ugnayan sa ating mga constituents, sa ating mga kabarangay, anuman ang kanilang mga hinaing, mga problema o mga programa ay una po direktamente ay sila po ito pong nagiging kaugnay ng ating mga mamamayan. At sa araw pong ito ng Miyerkules, ikatatlo po sa buwan po ng Nobyembre 2021, ayan, ay muli po tayong magsama-sama sa isa naman panibagong edisyong ito ng ating palatuntunan. And of course, ating pong binabati ang lahat po ng ating mga barangay official, ang mga liga po ng barangay sa 6 na bayan ng ating lalawigan ng Marinduque, sa lahat po ng mga miyembro po ng liga ng mga barangay. Ayan, at sa ating provincial league officers ng barangay. Magandang araw po. Sa lahat din po ng ating mga halal sa barangay mula sa mga kapitan, mga kagawad, mga volunteers, at sa lahat po ng mga empleyado, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at sa araw po ito ay ating pong makakasama, ang isa po sa mahalaga na umaagapay, sa lahat ng ating mga barangay official, siya pong nagigiya, upang magawa ng ating pong mga barangay official, yung pong tama po na paraan ng pagsiserbisyo ayon sa itinatadhana po ng ating pong batas. Ayan po ang ating pong tututukan po ngayong araw pong ito sa ating pong panibagong edisyon ng ating pong palatuntunan. At ngayon po tayo makikipag-ugnayan. Nasa na ba yung ating number dito? Santi, paki-assist. Oo. At tawagan natin ang ating po magiging panauhin po ngayon. Actually, ito po yung nakasama na po natin doon po sa mga nakaraan po nating programa. Pero ngayon po ay muli pong magbabalik upang atin po na kapanayamin sapagkat may magandang pangyayari po niya sa Gaasan na kumbaga po ay magbibigay po ng pagkilala sa ating mga barangay doon sa kailang mga gawain lalo na po sa pagsiserbisyo sa ating po mga kabarangay at bagaman hindi po kalakihan ang kailang pong nasasakupan, hindi naman po kalakihan ang kailang mga pondo, pero sa kanila pong ginagawa
ay nagagawa po nilang magserbisyo. At bilang tugon o bilang pagkilala ng Department of Interior and Local Government ay makakasama po natin ang opisyal ng DILG sa bayan po ng Gasan, kung saan ay ating pong pag-uusapan yung pong patungkol nga po dito sa naibigay na pagkilala dito sa ating mga opisyal ng mga barangay, outstanding barangays dyan po sa bahagi po ng Gasan. At ang ating po makakasama ngayon, ipinapakilala natin ang opisyal ng DILG sa bayan po ng Gasan, ang ating pong palagian na nakakasama si Miss Maria Carla Go. Magandang hapon, Ma'am Carla. Ayan. Magandang hapon po. Ayan. Naririnig po ba tayong malinaw, Ma'am Carla? Yes, sir. Oo. Welcome po muli sa ating palatuntunan, ang Action Barangay, at narito po tayo upang muli po kayong kapanayamin regarding nga dito sa nakita nating parang napakaganda nitong pagkilala na ipinagkaloob ng inyong tanggapan dyan sa Gasan sa ating mga barangay. Para tayo tuloy-tuloy na ano po ba itong programang ito na inyong ginawa, Miss Carla, para po kilalanin ang ating mga outstanding barangay dyan sa bahagi ng Gasan? Okay po, good afternoon po, Sir Adrian, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po ngayong hapon sa Marinduque News. At maraming salamat po ulit sa pagkakataon na ibinigay ninyo na maging bahagi ulit ako ng program na ito at ang tanggapan po namin. Yun pong ibinahagi natin noong nakaraang October 31 na maikling awarding po siya, pero nag-video recording na lamang po tayo, ay inisyatibo po ito ng tanggapan ng Pangbayang Tagapagkilos o ng tanggapan po ng MLGOO sa Gasan Field Operations Office ng DILG. Naisip po kasi natin na sa dami po ng trabaho at mga compliances na inaasahan po nating ipatupad at isagawa ng ating pong mga kabaranggayan, ay nararapat lamang, kumbaga, na mabigyan naman po sila ng kahit kaunting recognition. Maipakita po natin hindi lamang po sa mga barangay officials kung ano ang naging resulta ng kanilang pagpupursige po para mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo, kundi mapakita po natin dun sa ibang mga mamamayan din po sa mga barangay kung ano ba talaga yung ibang mga roles pa o yung mga tinitingnan pa at sinasagawa ng ating po mga barangay. Bukod po dun sa usually ay alam po ng ating mga kababayan na talagang napakarami pong trabaho ng ating pong barangay. Miss Carla, dahil nga hindi rin alam ng ating mga kababayan kung ano-ano ba talaga yung gampanin na ginagampanan ng ating mga barangay official, dahil alam po nila, ang barangay po ay tagapamagitan, pagka mayroon pong usapin, mayroong usapin sa barangay, ang barangay po ay tagapagbantay, taga-ikot, para mag-monitor. Pero ito po pala mga barangay natin, mga barangay official natin, bukod po dito ay meron pa pala silang ikinukomply sa inyong tanggapan. Ano-ano po ba itong mga compliance na ito na kaila pong tinutugunan diyan po sa inyo pong tanggapan sa DILG? Opo, sir. Bali, sir, itong base po doon sa napanood po ninyo na video ng kaunting awarding, ito po ay binase natin doon sa tauna na ginagawa po na functionality assessment ng mga tinatawag nating barangay-based institution. Ang mga BBIs po na ito o yung barangay-based institutions nga na sinasabi, ito po yung mga Barangay Anti-Drug Abuse Committee, Peace and Order, VAUDES, mga Barangay Council for the Protection of Children, yung mga, kumbaga po ay yung mga counterparts noong mga councils din po sa municipal and provincial level. Mayroon din po yan sa ating pong barangay level. At yearly po ay nagkakaroon po ng pagtatasa ang DILG kasama po ang iba't ibang miyembro ng tinatawag natin na assessment team. At yun po, ang resulta po nito, yun po yung naging basihan po ng ating tanggapan sa Gasan para mapangalanan yun pong top 2 man lamang dun po sa, kumbaga top 2 na scores, yung pinakamatataas po na scores pagdating po sa assessment. Ngunit ito po ay ating shinare po sa mga barangay at sinabi natin sa kanila na
kahit na nakita na natin na nag-top 2 na po sila or maganda na po ang kanilang score, ay hindi ibig sabihin na hihinto na lamang po ang ating mga kabaranggayan doon. Kailangan na pagbutihin pa nila lalo dahil marami po kasing indicators ito, Sir Adrian. Ang bawat BBI assessment po ay may kani-kaniyang indicator o yung mga nahanap na satan para po mabigyan po ng rating. At ito po ay sinusuportahan ng mga dokumento o reports na isinusumiti po ng mga barangay sa DILG. Ayan. So, hindi po basta-basta pala itong assessment na ito. Talagang bukod po doon sa physical na pag-monitor po ninyo, ay may mga dokumento na kailangan lang i-provide para maipasa nila itong assessment na inyong ginagawa, ma'am. Tama po ba? Yes po, sir. Kasi bawat indicator po dito ay kinakailangan na mayroon silang maipakita na yung tinatawag nating means of verification. Kasi hindi maaaring sagutan natin ito ng kung mayroon or wala, ay sasagot tayo ng yes, pero wala tayong maiikabit na supporting document para dito. Kaya talagang masusi po itong hinimay ng assessment team, yung mga documents po na isinumite ng bawat barangay at doon po nagbase ng rating o ng score sa bawat indicator. So, dito ma'am sa ilan ito, meron tayong 10 outstanding na barangay bukod po dun sa, sabi nga po niyo, top 2 doon sa isa pang award. Ano po? Ito ba ma'am ay ano po yung papel dito ng ating provincial DILG? Ito po ba ay ginagawa din sa ibang mga bayan o diyan lang po sa Gasan ginawa nyo bilang kumbaga effort din ng inyong tanggapan diyan upang maipadama doon sa ating mga barangay official na may halaga o yung kahalagahan ng kailang ginagawa na pag-comply doon sa inyong mga assessment? Opo, sir. Bali, sir, itong ginawa nating initiative po ng DILG Gasan ay ipinaalam po natin sa DILG Provincial Office at hinihingi po natin ng support ito dahil ang paliwanag nga po natin ay gusto ko naman pong ibalik yung recognition sa ating po mga barangays dahil napakalaking parte po sila sa mga nagiging performance compliance din po and assessment na ng ating pong Field Operations Office. At sa bawat resulta po din ng mga DILG Field Operations Office o yung mga natatamo po ng bawat DILG Field Operations Office ay kasama namin, ito pag pinagsama-sama po natin ay ito po ay para din po sa buong lalawigan ng Marinduque din or sa DILG Provincial Office din po. So sa ibang bayan, sir, panigurado ako na may iba't ibang pamamaraan din naman po ang mga MLGOs kung paano po nila kinikilala at binabahagi po sa ating po mga barangay. Yun pong kanilang mga paghihirap o naging resulta po ng kanilang pagtulong po, pagsuporta, partisipasyon at kooperasyon po sa mga programa ng DILG. At alam naman natin, ma'am, na dahil may mga programa din naman, hindi lang ang yung municipal tawag dito, liga ng mga liga, yung ating DILG. Ay ganun din, may mga assessment din na isinasali yung ating mga barangay doon sa panlalawigan, pangrehiyon at pambansa na tawag mga programa ng DILG, di po ba, ma'am? Opo, sir. Bali, sir, siguro para sa ating mga nakikinig at sa mga manonood, yung doon po sa unang bahagi ng ating video, yun pong award po doon sa top 2 na nabanggit ko kanina, iyon po ay yung doon sa barangay-based institutions na tinutukoy po natin. Opo, at yung sumunod po doon ay yung napasama po ang ang Barangay Uno at ang Barangay Banot. Doon bilang mga municipal nominees at sila po ay iniakyat doon po sa provincial level assessment naman na kung saan ang Barangay Banot po ang naisali po doon naman po sa regional level at sila nga po ay nag-rank 3 sa Mimaropa region. Doon naman po, sir, sa top 10 ay ito po ay magkakasama na hindi po siya dependent lamang doon po sa naging score ng BBI dahil bukod po doon sa BBIs ay marami pa pong mga pinagagawa, pinapa-comply, pinapa-siguro na ma-implement po ang DILG sa ating mga barangays. At ito po yung naging basihan ng top 10 natin. Yung mga submission po ng reports nila, yung kung alin po doon ang talagang
compliant in form and in content. Yung marami po tayong mga consider that dito. Ganon din po yung pagiging aktibo po ng ating po mga barangay officials doon po sa lahat po ng programa ng DILG. Kahit na po tayo, sir, ay pumili ng 10, ay hindi naman po ito nangangahulugan na yung iba ay napapag-iwanan po ng 10 ni ito. Halos mahirap nga po na pumili actually, Sir Adrian, kasi hindi nagkakalayo ang kanilang mga kapasidad at abilidad po ng ating mga barangay sagasan. Meron lang po talagang medyo parang napapansin tayo na sila yung medyo umaangat kaysa po sa iba. Sa kabila po ng mga challenges po na dala ng hindi lamang po ng pandemic, kundi ng suliranin po mismo sa atin po mga barangay, dulot po ng mga limitasyon sa kanila. At ito ma'am, assessment na ito, ano ba ito? Taon-taon po ba itong ginagawa ninyo? Or ano po ba yung programa ninyo dyan? Every 6 months, mayroon po kayong bibigyan ng pagkilala? Paano po ba yung inyong ginagawa, ma'am? Yun, sir, sa assessment ng functionality noong po mga BBIs, yearly po ay nagkakaroon po tayo ng assessment. Ngunit ito pong pagbibigay po ng award ay ngayon, parang sa tingin ko po, sir, ay ngayon po kami nakapagbigay sa level po ng municipal field office ng ganito pong recognition po sa mga barangay. Parang first time po wari ito na mayroon at naiisip po natin na maganda nga po na yung maipakita natin sa mga barangays na sila po ay ating ina-appreciate at nakikita natin yung hirap nila sa pagtatrabaho po kumbaga. So, hindi naman po siguro parang twice a year ganyan, pero itinaon kasi natin ito, sir, doon sa October na local government month. At yun po yung sinakto po talaga natin yun doon sa local government month, kaya po naisipan natin na bigyan po sila ng recognition. So, yun po, maganda po siguro dahil kung maganda po ang naging epekto o kumbaga ay yung resulta noong pagbibigay po ng awards and recognition sa ating po mga barangays, maaari naman po natin itong ipagpatuloy pa ulit sa mga sumusunod pa pong taon. Ayan, at lilinawin din natin na Miss Carla, ito po hindi kompetensya. Itong sinagawa po nyong ito, Oo. Opo, ang purpose natin kasi, sir, dito ay hindi para mag-compete yung po mga barangays natin dun sa scores nila. Ang gusto po natin ay ma-encourage po ang mga barangays na minsan ay akala po nila ay hindi pa sapat yung kanilang ginagawa. Pero yun po ay nakikita natin na ito po ay sumasagot at tumutugon dun sa mga pangangailangan po ng tao at nakikita po yun ng DILG. So, kumbaga gusto natin silang ma-motivate pa lalo, gusto natin sila na mabigyan pa po lalo ng inspirasyon para magpatuloy sila doon sa kanilang mga ginagawa. Kahit na po ang mga yan, lalo na po yung mga barangay secretaries po natin, ay alam ko na napakarami na pong pumapasok sa kanilang listahan para kanilang ayusin, ay talagang dire-diretso po ang mga barangay natin sa pagtatrabaho. At ito, ma'am, itong mga na-awardan, pwede ba natin pangalanan, ma'am, kung sino-sino po ito para at least mapanood ng ating mga kababayan? Although kanina minabati ko na rin yung ilang mga barangay, pero mas maganda ay through our program ay ma-recognize natin itong mga barangay na ito. Opo, nako, sana wala akong makalimutan, parang hindi ko po masyadong sa ulo, pero ang mga na-award, magdamigyan po natin ng recognition po dito sa ating video ay kasama po dyan ang Barangay Matandanggasan, Barangay Tabyonan, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay Bangbang, Barangay Banot, Mahunig, Bakhaw Ibaba, sino pa ba? Parang may nakalimutan ako. Bahi, ayan, Barangay Bahi, hindi ko na, Pangi, yan, Barangay Pangi. Yes po. Parang yun yung mga naalala ko po na baka may nakalimutan ako, magtatampo pa ang mga. Diba, habang nagsasalita ka naman, ipiniplay naman natin yung video. Opo, ayan. So, yun, kasi sila po yung, alam nyo po yung pinakang na-appreciate po natin sa atin po mga barangay officials. Kahit na sila po ay kulit-kulitin natin,
ay ano naman po sila, tatanggapin po nila yung challenge po na ito. At sabi nga sa akin, yung feedback po ng mga barangay secretary sa akin ay, ano ma'am, kahit na sila daw ay paidlip na, pero bigla daw ako may naaalalang i-remind, sila daw po ay nire-remind ko. Sabi ko, dahil ako'y limot, dahil kapag pinagpabukas ko pa, baka hindi ko na maalala kung ano yung kailangan ko sa inyong i-remind. So, kumbaga ay ang pag-uunawaan lang po ba, Sir Adrian, ang ating hinihingi, dahil kung nauunawaan din naman po natin ng isa't isa ay mas makakapagtrabaho po tayo ng maluwag, kumbaga. So para sa akin, sir, very proud talaga ako dun sa mga barangays po sa Gaasan, at alam ko na nandoon po yung drive nila para mas mapabuti pa po yung sarili nila. And of course, napakalaking factor din po na nandyan po yung suporta ng liga ng mga barangay po sa atin, na kapag ka po meron po tayo sa kanilang mga pinapaliwanag, mga sinasabi po natin ay andun po sila, very much willing po sila to accommodate yun pong ating mga sinasabi. At very active po ang ating mga punong barangays, kahit na yan po'y malalayo, kahit na po minsan hirap po sa signal, talaga po magpupumilit po sila para po lamang magkaroon po ng maayos po na komunikasyon po sa atin. Oo, at talagang ako ma'am mismo ay nasasaksihan ko kung paano tumutugon ito mga barangay official doon sa panawagan ng DILG. Dahil minsan po, pag-ikot ko po sa barangay, kay talagang nag-a-attend sila ng mga Zoom meeting, sabi ko kahit na very challenging, lalo na po doon sa iba nating mga barangay official na medyo nagkakaedad na, pero nakikita natin yung pagpupursige at pagisika po nila na matugunan itong panawagang ito, dahil ito naman ay alam naman natin para magkaroon ng good governance din yung ating mga barangay official. And kahit na may mga challenges, talaga nakikita natin na napakaganda nitong programang ito, ma'am, lalo na nung nakita ko nga na binigay mo ng parangal ng recognition, talagang tapos nakausap ko pa yung mga barangay official, talagang tuwan-tuwa po sila dito sa pagkilalang ito, ma'am. Salamat naman po, at ganun yun po yung inaasahan po natin sa kanila, na yun, mas matuwa po sila dahil palaging, baka po kasi ang tingin na po nila sa akin pag nakikita nila ako ay report, mukha na po akong folder. So, mabuti naman na maaalala po nila na maganda po yung pagtatapos ng 2021 para po sa kanila. Tsaka sir, gusto kong i-mention talaga at bigyan pong kumbaga yung appreciation po talaga. Ang Gasan Barangay Secretaries Federation po kasi ay yun po yung tinatawag ko, kung nakikita niyo sa mga post ko, ay gabay. Gabay, sila po yung ating gabay sa tinatawag. Gasan Barangay Secretaries Federation po yun. Bumuo po tayo ng kumbaga ay technical working group, yung mga officers po ng gabay ay sila po ay tumutulong po sa atin dun sa mga sinasabi po ninyo na nakikita nyo, naka-zoom sila. Bumuo po tayo kasi ng sistema kung papaano po natin, kahit papaano nga ay mapadali po yung pagsasagawa ng mga online activities. Dahil hindi po lahat ng barangays ay may internet connection, hindi po lahat ng barangay officials ay yung madali po bagang makapag-establish po ng paano po isa-set up ang ganito, ganyan. So, yun pong ating mga gabays ay tumutulong po sila sa atin dun sa bawat cluster po na yun. Yan po ay dinidistribute ko po yung TWG kung saan po sila naka-assign na grupo, at sila po yung humahalili po sa akin, kumbaga, para po makapagbigay po sila ng assistance. So, thank you very much talaga po. Nagpapasalamat po ako dyan sa mga barangay secretary sa lahat, dahil po sa kanilang yung pagkikipagtulungan po talaga at pag-extend po ng effort para po mapatupad itong mga programs ito. Of course, yan po ay may blessing po ng mga punong barangays po ng Gasan. At talagang nakatuwa din, ma'am, dahil sa kabila ng mga challenges ngayon dito sa pandemya, itong pong panibago na naman, ma'am, na kinakaharap, ito namang problema dito sa swine fever, dito naman sa mga alagang mga hayop, na nakikita ko mismo mga barangay din ang umiikot ngayon to documents para kumuha ng mga datos, ma'am, Yes, paano sir. po Opo. ito bang mga ganitong gawain ng paano po, meron ba tayong pinapa-comply din sa kanila pagdating sa mga ganito na pagkuha din ng mga data? Paano po yung natutulungan sila para mas maging maayos po itong pagkuha nila ng mga ganitong mga datos?
Ang ano sir dyan, ang nagpatawag po ng meeting ang municipal IATF po on sa ASF po, nagpatawag po sa gasan nito. Recently po, kinonvene po nila. Alam ko po meron ding meeting po with the punong barangays aside po doon sa municipal level po na meeting. So, yan po ang inatasan po through the MAU natin o doon sa agriculture po. Yun po yung sa local na nag-a-assist po sa kanila, nagbibigay po kung paano po ang gagawin ng ating po mga barangays. Napansin ko nga na mayroon po mga checkpoints na in-establish ang ating, na nandun po yung ating mga kapulisan para din siguro ma-check talaga lahat natin and yung mga barangays natin as to monitoring. So tayo po nag-monitor rin po ang DILG kung meron nga po tayong incident or presence po of ASF sa ating po mga area of jurisdiction. So yun, nag-aalalay po tayo, nag-aantay po tayo ng result po ng itong mga monitoring po natin. Hopefully naman ay hindi na po masyadong mag-spread or kung ano po man po ang mga, kumbaga ay para ma-restrict po, matapos agad sana siya, hindi na po siya mapigilan po sana yun pong spread pa po ng ASF. Kasi affected po dito panigurado ang ating mga farmers, yung ating pong pagbebenta ng ating pong mga karne, affected po ito. Affected po ang mga tao din dito at kabuhayan din po nila. Talagang napakalawak din ma'am ng function ng inyong tanggapan para i-guide itong ating mga barangay. Alam naman natin hindi lang po barangay ang sakop ninyo, maging mga elected LGU officers at saka ang ating kapulisan. Sa barangay ma'am, dahil tayo nakapokus ngayon dito sa ating mga barangay, paano po nag-guide din po nyo sila? Ano po yung mga pag-guide? Dahil ang dami pong tinutugunan nga nito ng ating mga barangay. May mga badak, may mga kung ano-ano po meron po patungkol sa mga kababaihan. So, ito ba ma'am kasama sa ina-assist ninyo itong mga ginagawang ito ng mga barangay? Yes po, sir. Bali, tayo ay more on, kung napapansin nga po ninyo lately, capacity development po talaga tayo. Kumbaga ay, yung technical assistance na binibigay natin sa kanila ay para mabigyan po sila ng kaalaman. Ngayon, kapag nagkakaroon po sila minsan ay medyo may mga komplikadong sitwasyon po na hinaharap po dito po sa mga, gaya ito, paghaharap po sa katarungang pambarangay, sa mga VAUDES po, at sila po naman ay, meron naman po kasi ito sir, respective offices din po sa local level na maaari din po makatugon sa kanila. So for example, sa VAUDES po natin or sa VAUSI, nandyan po ang ating social welfare. Kapag naman po may mga kaso po na iba't ibang krimen, ay nandyan naman po ang ating kapulisan. So, tayo po ay gumagabay po sa kanila sa pamamagitan po ng training. Kapag naman po sila ay may mga sinasangguni sa ating tanggapan na suking-suki po tayo ng mga katanungan, hindi lamang po mula sa mga barangay officials. Kahit po mga mamamayan po kapag nagme-message po sa DILG Gasan ay sinasagot po natin ito. Sinusubukan po natin sa kanilang ibigay yun po mga remedies o yung mga maaari po nilang gawin hanggat maaari po na naaayon po. Ang paalala ko po lagi sa barangay, dapat naaayon tayo doon sa technicality. Wag tayo dapat lilihis doon sa mga protocol, kung ano yung mga proseso na dapat sinusundan natin. Doon lamang tayo. Yun po yung sir, yung use po sana na ma-utilize po ng barangays yung resulta ng assessment po natin. Dahil andoon po sa mga indicators doon kung ano-ano yung mga dapat. Yan. Gagamit ko po talaga yung word na dapat kasi ito yung mga basic na dapat ginagawa at pine-perform po ng ating mga barangay. So, yun. Mayroon lamang tayo mga barangays na siguro minsan ay nakakaisip pa sila ng iba pang mga pamamaraan or innovation. Kaya nagagamit pa po nila at mas nagiging epektibo pa po yung kanilang pamamaraan. At nakakatuwa Ma'am Carla dahil dito sa inyong pamumuno ngayon diyan sa bilang kawani ng DILG sa Gasan mukhang yung magagandang mga report ang ating napapakinggan at napapanood
Hindi gaya doon sa ibang mga lugar na yung mga violation ng mga barangay ang naiulat. Kaya congratulations na talaga dito sa mga barangay sa Gasan dahil recognition ngayon yung napapanood natin at pinapakilala sa atin o ibinibigay ng DILG. Ma'am Carla, Maraming oo, salamat, sir. alam kong nahiram lang namin yung oras mo dahil alam ko may Zoom ka pa. Ano po yung mensahe mo doon sa ating mga barangay dyan sa bahagi ng Gasan at doon po sa mga hindi po pinalad na makasama, ano po, sabi nga natin, hindi naman ito kompetensya, ano po yung mensahe po ninyo? Para po sa lahat po ng barangay sa Gasan, ang mga barangay officials po, mula po sa punong barangay hanggang sa mga appointed po na officials, napakalaking role po ang inyo pong kinocontribute sa pagpapatupad, sa pagsasagawa po ng mga programa na inilalatag po natin para po sa ating mga pamayanan o sa ating pong mga community. Ang sa akin lang po palagi ay gusto ko pong makita po nila yung kahalagahan ng kanila pong pagsisilbi. Yung kahalagahan po ng kanilang mga binabahagi sa kanila pong mga kabaranggayan. Dahil ito pong pamumuno na pinapakita nila ay dito po mag-uugat yung tiwala ng taong sa kanila. Dito mag-uugat ang isang mabuting pamayanan, isang magandang pamayanan at isang mapayapang pamayanan na talagang gusto nating ma-achieve at ito po ang isang goal po natin na magkaroon ang ating pong bansa at ang ating pong lugar. Para higit po doon sa pagkakaroon po ng recognition, higit po doon sa makilala tayo sa iba't ibang lugar, ay mas maganda na nakikita natin mismo sa sarili natin na tayo ay nandoon po sa tama. Kumbaga, tayo po ay tumutupad, tayo mismo ay sumusunod at kaya din nating tugunan ng maayos yun pong mga pangangailangan ng ating pong mga nasasakupan. So ako po ay, sir, ay nagpapasalamat ng malaki sa ating pong mga punong barangay para po sa suporta na ibinibigay po nila palagi sa tanggapan po ng pambayang tagapagkilos sa Gasan. Maraming salamat po sa pag-intindi, sa pasensya, sa pag-welcome palagi at sa pag-open po ng kanilang mga opisina din, ng kanilang mga barangay para po sa akin. Dahil alam ko po na dahil sila ay willing na makinig, willing po silang sumunod, ay nagkakaroon po ng mabuting resulta yung amin pong pagsasamahan. At hindi naman po natin sila binibigo dahil maganda rin po at maayos din po ang ating performance dahil po sa kanila. At sana po ay magkaroon lang po ng tulungan. Yun po yung gusto ko pong i-establish din po ng bawat barangay. Tulungan at pagkakaisa po na kung mayroong isang nahihirapan ay sasaluhin ng cluster, sasaluhin po ng iba na may kakayahan naman para po tumulong. So, yun po ay isa-isa po ang ginagamit po palagi sa barangay ay iisang tugtog tayo, iisang hakbang. Para pag tumalon yung isa, sabay-sabay din po yung talon natin. Wala pong maiiwan. Yun, sir. So, maraming salamat po at sana po ligtas po kayo palagi din, Sir Adrian. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at asahan po ninyo na pagsusumikapan pa natin na maging maayos palalo at magkaroon pa po ng magagandang balita. Ayaw naman kasi natin na yun nga, mapabalita tayo na gaya po ng sabi ko na tungkol naman sa mga negatibong aspeto. Gusto nating i-highlight ngayon. I-highlight natin yung magaganda kasi napakaraming magaganda at mabubuting bagay dito na dapat mas pinibigyang pansin. Ayan. At thank you ma'am sa pagkakataon na muli niyo pinahiram sa amin at salamat din dito sa napakagandang pagkilalang ito sa effort ng inyong tanggapan para po mas lalo pang maging masigla at kumbaga maging challenge sa ating mga barangay official na hindi po nakakalimutan ng pamahalaan itong kailang mga mabuting gawa bilang sila ang nasa pinakaibaba na laylayan ng sangay ng ating pamahalaan. Opo. Badiin lang, sir, din syempre palagi ang mga kapamilya ko po sa DILG Marinduque. Kami nagzo-zoom po kasi kami ngayon kasama po syempre ang
mga empleyado po sa LGU Gasan. Mm-mm. Ang mga contact tracers po natin, nadagdagan po tayo ng isa. Maraming salamat po at nagbaba po ng additional funding mula po sa national government. So nagkaroon ng additional na at least tig-iisa po na contact tracer sa bawat bayan po ng Marinduque. And lahat po ng lumalaban ngayong pandemya ay sana po ay maging ligtas din po. Yun po, sir. Yun po. Nanonood kasi nakikita ko ngayon doon sa isa kong nanonood po pati yung family ko po sa Manila na mga kapatid ko po. So, yun. Ayan, Thank you very much ulit, sir. And also to our PDYAP. Yes, opo. Very thankful tayo, sir, kay PD Eman. Kasi siya po ay yung PD na napaka-supportive, na hindi ka po mahihirapan po na magpalakad po ng iyong mga desisyon kasi i-encourage ka niya, bibigyan ka niya ng guidance at talagang makakasiguro ka po na yung pinakamaayos. Kasi ito po ang gusto niya Ayaw niya po yung bagang basta lang tayo gagawa pero hindi natin napapag-isipan din kung ano yung mga consequences nito. So very supportive po si PD kaya very thankful po tayo sa kanya. Ayan, at thank you very much sa DILG family at sa inyo sa lahat ng ating mga kasama sa DILG. Ma'am Carla, thank you very much and regards sa inyong mga kasama niya sa inyong tanggapan. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yan, at isang ligtas na araw po sa ating mga kasama sa DILG. God Mabuhay bless po kayo. po. God bless God po. bless, Yes, Ma'am po. Carla. God bless po. Thank you. Ayan, at ang ating nakasama ay ang ating official ng municipal local government dyan sa bahagi po ng Gasan, si Miss Carla Go. At nanonood din yung kanyang family. Binabati rin natin ang kanyang pamilya dyan sa bahagi po ng Manila. Ayan, si Mr. sino ba yung nanonood ngayon? Si Ginoong Lauro Go. Yan, nanonood, talagang very supportive din yung family. Sino pa? Nanonood din po si kabayang Elmer Peregrin, siya daw po diyan sa mga Tagalipa, Santa Cruz. Banji Halya, ano bang basa ito? Halya, oo. Siya daw po kay Boss Ronnie Rabi, diyan naman sa California, USA. At si Kat Bueno nanonood din. Si Dalia Tapalia, magandang hapon. Shoutout po sa mga taga Maranlig. Victoria Pedernal, watching from Singapore. Renan Lolong Larga, watching from Jordan. Vilma Lope, kumusta po ang pag-uwi ngayon sa darating na Pasko? At ganoon din kay Sir Elmer Manalo, na kanina nakita ko, kasama ang mga taga Police Mobile, Provincial Police Mobile Force. Shoutout po sa ating mga kapulisan, sa lahat po ng mga ating mga frontliners. Ayan, at doon po sa mga kachuchunin pa lamang na kailan po mga telebisyon at dito sa atin namang social media platform, ang Marinduque News Network, ang ating pong nakapanayam ay ang opisyal ng Municipal Local Government Office ng Gasan, kung saan ay may mga nirecognize po sila na mga barangay, top 10 barangay, dahil doon sa sinagawang compliance itong mga barangay nito doon po sa hinihingi ng local government para po mas makapamahala ng maayos itong ating mga barangay. Although napakaraming challenge sa ating mga barangay official, hindi lamang yung pagtugon, hindi lamang pag-monitor sa ating mga kababayan ngayong panahon ng COVID-19, ganun din yung pong kailang pag-monitor sa mga kabataan, sa mga kababaihan, yung sa kalusugan, ganun din doon sa fees and order. At napakarami po, ganun din sa kailang pag-monitor din po patungkol naman sa pagbabantay laban sa droga. So napakarami na gampanin ng barangay. Kaya nga natutuwa po tayo dahil may mga ganito pong programa ang DILG. At sabi ko nga kay Ma'am Carla, sana all, magkaroon din ng ganitong programa. Although alam natin may kanya-kanya mga effort din na ginagawa ang iba't ibang local government officers ng DILG sa bawat munisipyo. At yan din ang ating pong sa mga susunod ay atin din pong kakapanayamin para makita din natin at maramdaman lalo ng ating mga barangay kung gaano kahalaga yung kailan pong ginagawa sa kailan pong mga kanayunan. Ayan, at binabati rin natin ang lahat po ng mga barangay officials
diyan po sa bayan po ng Gasan, sa kanilang mga Liga officers. At ganun din dito sa bayan po ng Buwak, sa DILG officers, ganun din dito po sa lahat po ng mga kapitan at mga kagawaran at lahat ng mga volunteers dito naman sa bahagi po ng Buwak. Sa dating na Friday, ang i-guest naman natin ay galing po sa bayan po ng Buwak. At tingnan natin kung ano pa yung magagandang mga nangyayari sa mga barangay na minsan ay hindi po natin nabibigyan ng pansin. Minsan na-highlight lang ang mga barangay pag may mga problema, pag may mga krimen, pero behind that ay mas marami po pala magagandang nangyayari sa ating mga kanayunan na minsan po ay hindi po natin na-recognize. Na yan naman po ang ginawa ngayon ng DILG Gasan. Kaya sumasaludo po tayo sa mga taga-DILG at sumasaludo din po tayo sa lahat po naman ng mga opisyal ng mga barangay. Although alam natin maraming challenges pero nagsisika po na makakumply itong ating mga kinuukulan. Ayan, sa lahat din po ng mga nanunood at sa lahat po na naman nagsapag-share, maraming salamat po. At doon po sa nagtatanong sa ating programa, ano po ba ang programa Action Barangay? Ito po ang programa na kung saan ay ating pong tinatalakay, gine-guest po natin kung kinakalang i-guest yung mga barangay, mga dapat papurihan, kung may mga dapat papurihan po tayo, kung may mga dapat tayong punahin, may mga issue, may mga problema na dapat talakayin, para makarating sa kinaukulan, dito po yung ating tinatalakayan. At ganun din, doon sa mga kababayan natin na gusto naman po ninyo na may mga barangay na baka gusto po ninyo na i-guest po natin dahil may mga nakikita po kayo na dapat ma-recognize din sa inyong mga barangay, ay pwede po nyong i-suggest yan dito sa ating programa. Kung meron naman po kayong nakikita mga kamalian, katiwalian o mga problema sa inyong mga barangay, pwede rin po ninyong ibigay sa atin yan. At pwede po nyong i-text sa ating number at pwede po nyong i-email din para po at least ating pong matutukan yan, maimbestigahan. At kung kinakailangan anyayahan natin yung mga opisyal sa mga barangay na inyo pong gusto na paimbestigahan, ay anyayahan natin para makapagpaliwanag at makita natin kung ano po ba yung mga kulangan, kung may mga kulangan man. Ayan, at tayo po napapanood every Wednesday and Friday dito lamang sa Marinduque News Network alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. At sabayan po tayong napapanood sa Lucky 7 Channel 3. Napapanood po tayo sa mga bayan po ng Gasan, sa bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog. Sa lahat ng ating mga kabarangay, sa lahat po ng ating mga mamamayan sa mga kanayunan, mas higit po nyo nakikita kung ano po ang problema. Kaya pwede po nyong i-share yan dito sa ating programa para at least pwede po nating basahin din dito yan. Kung may gusto po kayong bigyan ng rekognasyon na hindi po kumbaga hindi po nasasaklawan o hindi po naaabot ng DILG, baka pwede natin yan na papurihan din dito. Banggitin natin, at least may ipabot natin sa DILG na itong mga barangay pa lang ito ay mismong yung mga tao po ay talagang nare-recognize yung kanila po mga ginagawa. Ayan, nanonood din po si Coach Rencita Pagaling ng Purple Living Buwak at Purple Living Gasan. Ayan, sa lahat po ng mga ating mga kasama na mga Facebook pages dito sa Lalawigan, napapanood din po ang ating programa. Ayan, at i-share po natin patuloy upang mas marami pang makapanood, mas marami makarecognize doon sa mga barangay, at mas marami pang matugunan tayo kung may mga usapin na dapat tayong tugunan. Nung recap lang tayo nung last na program natin, naging panauhin nga natin yung pong barangay o barangay official ng Barangay Maligaya dito po sa bayan po ng Buwak, at isa po sa kinakaharapan nila na problema ngayon ay yung pong dike din sa kailang lugar. At siguro pag sa susunod ipa-follow up natin yan kung ano na ba ang naging action dyan, dahil nga ni po naging problema yung kontraktor. Ayan. At ang naging problema po ng barangay ay hindi po sila ang isa sa pumirma para may award yan, kundi direktamente pala yan sa national government. Kaya sana po ay matugunan po ito. Panawagan natin sa mga kinuukulan, dahil ang pinapangambahan nila ay pag ganitong nagatag-ulan na ay baka bumuha na naman yung kailang lugar dyan sa Barangay Maligaya sa bayan po ng Buwak. Ayan, at tayo po ay inabot na po ng oras sa ating pansamantalang pagtatapos sa ating palatuntunan. Maya-maya ay antabayan na ng ating balita sa sentro ng Pilipinas, kung saan yung mga update, mga latest update sa mga balita
sa ating lalawigan, sa ating rehiyon, ay ating pong ibabahagi sa inyo sa magitan ng balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ayan, muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kabahagi dito po sa ating programa. Unang-una, kayo po sa aming mga kabarangay, sa mga barangay official, sa DILG, sa lahat po ng mga counterpart po natin, maging sa lahat po ng ating mga kasama sa Marinduque News Network, sa ating technical, si Mr. Jopet Numagbas, ang ating manager, ang ating program manager, si Sir Mark Cesar Ola, ganun din ang assistant manager ng ating production na si Mr. Santino Latorena, sa ating research person si Maki Nardo, at sa ating Provincial Information Officer si Sir Romeo Mataak Jr., sa ating mga kasama din sa ating Marinduque News Community at iba pang mga pages na napapanood ang ating palatuntunan. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa susunod, sa dating na Friday, muli po tayo magsama-sama. Isa na naman po ang ating pong i-guest na barangay. At may mga mahalaga tayong tatalakayin patungkol po sa mga usapin na may kinalaman sa barangay. Ayan, hello to Villa Rosales Revilla, watching from Quezon City. Okay, panawagan sa mga Liga Officers sa iba't ibang munisipyo, kung kayo po sa inyong barangay gusto po nyo maging kabahagi ng ating palatuntunan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin. Ang ating pong number, 0923-1853240, 0923-1853240, at sa Globe, 0906-560-3650. Or pwede po kayo mag-email sa ating official email address, info@marinduquenews.gmail.com, info@marinduquenews.gmail.com. Ayan, muli po, tayo po ay nagpapasalamat at muli ay nagpapaalam, pansamantalang nagpapaalam na hanggang sa susunod na isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Isang ligtas na araw sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. Ito po ang ating palatuntunan, Aksyon Barangay. At ako po ang inyo pong naging kasama, ang inyong kabarangay, si Ka Adrian Rosales. Magandang araw, Marinduque. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!